over 250k annual sahod ko, pero bakit yung kawork ko may tax return sila, ako wala? Depende kasi yan kung ano yung kontrata mo sa work mo, as an individual contractor ba, kagaya ng mga freelancer, or employee ka talaga with employer-employee contract, sure kang employee ka sa kanila. Hello guys, my name is George. I'm a freelancer's tax advisor at GA Consulting. What we do is we are empowering online freelancers through simple and stress-free tax compliance. Kung sure kang employee ka, dapat meron ibibigay si employer mo sa'yo na BIR Form 2316 every year. Ang deadline ng employer sa mga employee on or before January 31. For example, ngayon, di ba, year 2023, dapat on or before January 31, year 2024, mare-receive mo na yung BIR Form 2316 mo ng year 2023. Yon ay yung Certificate of Compensation Payment. Doon nakalagay yung breakdown ng income mo sa buong year 2023. Nakalagay din doon kung may binawas man sa'yo na tax. Tapos pwede mo yung gamitin as your income tax return document. Kaya kung mapapansin mo pag sa mga requirement, ITR / meaning or BIR Form 2316. So ganun siya. I-make sure mo kung sure kang employee ka talaga, i-follow up mo lang. Minsan may cases talaga pag although required silang ibigay, may cases din na nakakalimutan. I-remind lang natin na mag-request ka ng BIR Form 2316 sa HR nyo or sa boss mo, di ba? Na syempre magagamit mo yung document na yon as your ITR. For example, may plano kang mag-travel, di ba? Requirement yun. Pag nilagay mo sa checklist, for example, yung travel na pupuntahan mo, yung bansang pupuntahan mo, may visa. Pag nilagay mong employee ka, one of the requirement is ITR. Siyempre, yung ITR mo, yung BIR Form 2316. Ganon siya. If you are a freelancer at meron kang concern or question regarding freelancers BIR registration and freelancers tax compliance, comment mo lang yan at sasagutin ko yan.